candidates siguro po like direct? Well, definitely for one, there should be credibility. You know, what platform are they, do they want, ano ba talagang purpose nila why they're running? That's really so important. And secondly, because we're in this industry, we need a lot of help. Someone who will really support the industry. And so you, Derek, what does it mean for you? You're the first, because this obviously era na po of Ms. Roselle and Little Keith, and you're the first candidate talaga na binigyan nila ng moment na ganito, Derek. What does it mean to you? Of course, it means so much to me, no? Especially because I think Ms. Roselle, Sir Keith, of course, Mother Lily represent the best of what we have in this industry. Imagine a family-run business throughout the decades. Ang dami kong kakilala pati sa ABS-CBN, nagsimula dito. And they have such fun memories. And I think yun yung isang, susubukan ko sagutin ng konti rin yung tanong mo kay Ms. Roselle. Ako naman, yung apel ako, at hindi ako nakikipag-away, no? Pero yung apel ako, pag panahon ng eleksyon, lahat ng politiko lumalapit sa atin, sa entertainment. Marami sa mga kasamahan nating mga artista, entertainment press, nagpapanalo sa mga malalaking mga politiko. So ako, yung challenge ko siguro sa mga kaibigan ng industriya, let's work together the next 3 years. And yun nga, quantum leap. Let's help, at marami nang tumutulong sina Congressman De Venecia when they passed the Creative Industries law. No? Napakalamit, it incentivized it, it recognizes an industry. Pero I think there's a lot that we can do together. And if anything, ako, if there's any takeaway here, para sa akin, meron na kayong kakampi para magbuo ng mga partnerships, para mas naiintindihan tayo ng mga decision makers at mas naiintindihan rin ng decision makers yung pinanggagalingan ng mga producers, ng mga actors, kung bakit humihingi tayo ng tulong sa industriya natin. Direct, parang we're just observing lately, di ba, we're all happy in the industry na marami pa rin naman gumagawa ng pelikula, no? But the box office hasn't really been that great, I think, because of the price of the tickets. Yun bang, pag pinalag po kayo at meron ng tayong mga mga organization supporting, is it something that right away pwede nating magtrabaho in Congress, yung presyo? Yes, I think so. Pero kailangan makahanap tayo ng, and tingin ko that's something I bring because as a mayor, I work closely with the malls. So naiintindihan ko rin yung pinanggagalingan ng mga malls and the theater owners. I think uunahin natin, MMFF. Ang daming pinag-uusapan tungkol sa MMFF, pero sa akin pinaka-importante, ang MMFF is about the audience. Let's find a way so that the audience, kahit bigyan ng subsidiya ng gobyerno, pero yung mga manonood sa 1-2 piso, sana makapanood sila ng pelikula. 1,000 piso, sana yung 10 pelikula mapanood nila. Pero hanapan natin ang programa para incentivize yung mall owners at yung mga producers at di maapektuhan yung kita nila. I think there's a way and I think there's a formula where government can incentivize the whole MMFF para medyo may subsidy lahat ng mga pelikula. But at the same time, yung real winner dapat ay yung audience. Kasi we need to get young people excited about watching movies again. We need to get yung core market natin, yung pamilyang Pilipino. Kailangan manood ulit ng pelikula. As the last question lang, Derek, we know that you are highly organized and alam po namin na kahit na tatakbo at babalik kayo sa politika, we know that as you always said, your heart will always be here. Just to assure us, because now all these ideas that you have with at least sa production and your collaborations, meron ka na bang planong nakaiwan in the next 3 years kung hindi mo masyadong mabibigyan ng panahon ng fame, and meron pa rin doon na mga more collaborations with perhaps with Regal na maiiwan mo nang naka-set na for sila direct Yes. to pursue pagka, tapos. Yun yung assurance siguro, Ms. Teresa, na because I'm not running for mayor. If I was running for mayor, kailangan wala na ako ibang trabaho. Pero sa Kongreso pinapayagan na meron kang ibang trabaho. So Congress has a schedule where you can also focus on industries that are close to you or kung meron kang negosyo pwedeng patuloy. Pero sa akin, more than the business,
in Congress that's setting policy para sa buong bayan, I can actually work more closely and more intimately with our industry leaders to help our industry. So tingin ko kabaliktaran, by working in Congress, I'll be able to be more intimate pa sa industriya natin, all aspects of our industry. Thank you, Derek. And Thank thank you. you sa lahat ng mga ideas mo that always inspire everybody Thank you. who listens to all of it. Thank you, Salamat thank po. you. Thank you, Tessa. Yeah, pero bago si Tito Nestor Cardero, kasi galing siya Lipa. Kasi ito may Malitas University, pipigyan muna natin yung Lady in Red, Rose Garcia. Halika, Rose, tayo ka. Hello. Ano na ba? Good evening. Good evening, Kong. Ayan na, Kong. May two question ako. Ang unang question, nung time na nag-leave ka and wala ka sa position, you focused on doing films. And considering itong mga pinagdadaanan mo ngayon, considering itong mga issues with the family, yung siyempre, I'm feeling, parang cool, relax, but feeling ko deep inside, siyempre, it's very hard, di ba? Tumagi ba sa isip mo direct na, what if hindi na ako papasok sa politika and I'll just focus on doing what I also love doing, which is film. Yes. Kung napakahirap na desisyon na bumalik sa public service. I love what I do. I love directing. I love producing. Napakalaga sa akin yung magbigay inspirasyon, magkwento. At hindi naging madaling desisyon yung bumalik sa public service. Lalo ngayon, I believe sincere lahat ng intentions ko. Yung natutunan ko nung pandemic na pwede palang solusyonan ng mabilis. Di ba nasanay tayo, sabihin natin, gobyerno kasi. Ano ibig sabihin nun? Mabagal. Pero nung pandemic, nakita ko kung isang tabi yung politika, kung magtulungan tayo, pwede yung mabilis na solusyon sa mga problema natin. And kung mahirap. Ngayon pa lang, merong mga fake news, black propaganda. Kanina lang may nag-report sa akin, piniprint na raw yung mga leaflets ng paninira sa akin. Hindi ko alam kung sinong gumagawa. Palagay ko hindi kapatid ko, palagay ko hindi pamilya ko. Pero kung maraming chismis, maraming intriga sa showbiz, mas maraming chismis, mas maraming intriga, mas maraming paninira sa politika. Because I think there's more at stake. Ang pinag-uusapan natin yung buhay ng mga kababayan natin. And yun siguro yung hindi naman ako nagsusumbong sa entertainment family ko. But also that's the challenge. The challenge is really to be able to focus on work pagdating ho sa public service. Kasi oftentimes, it's distracted by politics. Napaka-divisive ng politics. But kaya tayo nandyan because there's so much work to do. My last question. Direct, if ever kaya na the former Senator Rene Cayetano still alive, ano kaya sa tingin mo ang magiging reaksyon niya, damdamin niya, or pwede niyang sabihin sa mga nangyayari ngayon sa inyong magkakapatid? Yung daddy ko, hindi siya politiko. Yung totoong mga nakakilala sa dad ko, my dad was only in an elected position around 4 years. 3 taon siya naging senador, mga 1 to 2 years siya naging membro ng Batasang Pambansa. But he was in public service. Kasi halos buong buhay niya, he was giving free legal advice. Abogado siya. So hindi ho siya politiko. Yung parang politika, yung mga Cayetano na pumasok sa politika, actually nagsimula when my brother Alan ran, and then may Ate Pia, my sister-in-law, and ako. So ako sigurado ko, ang kunos sabihin ng daddy ko, na isang tabi yung politika and focus on public service. And that's what I'm trying to do. Na public service doesn't mean playing the game of politics. Parang showbiz. Di ba, may kasabihan, showbiz lang yan. Pero pwede namang sa showbiz, hindi showbiz lang yan. We can talk about real change, we can talk about real issues, we can talk about real things we want to do for the showbiz industry. Ganun din sa politika. Politika ang tawag dyan, but really in essence, it's public service.
and you can do well in public service without politics. Alam mo, Direk, you still, full of hope. Sa tingin mo talaga, may pag-asa pa. Alam mo, ito yung totoo. Kailangan may pag-asa pa. Naniniwala man ako hindi, I have a 10-year-old, an 8-year-old, a 6-year-old. Anong gagawin natin kung tayo mismo dito hindi na naniniwala na may pag-asa sa gobyerno? And siguro totoo yun, nagda-drive tayo sa EDSA, nakapila tayo sa MRT, baka marami sa atin dito sinasabi wala ng pag-asa. Pero ako, because I have kids, I refuse to think na wala na tayong pag-asa. And gusto kong maniwala at ipaglalaban ko that government can still be an instrument of change and can be an instrument of good. Tulad ng naniniwala ako sa bagong organisasyon na binuo nila Ms. Rosel, kung nakilan lang ako sumali, the Producers Guild, that we can also help transform and change the industry for the better. Okay, thank you, Direk. Thank you. Good luck. Walang Thank you po. Walang. Thank you, Rose. Ang galing mo sumagot din. Yan, pero ito, talagang lumuwas pa siya mula sa Lipa City, Batangas. Yan, Nestor Cuartero, Tito Nestor. Hi, good afternoon. Hi. Well, thank you for that ray of hope that you are radiating in your recent last statement. No, it is inspiring na meron ganung pag-iisip ang isang nag-aspire sa ating gobyerno. But I must say that throughout the years, a number of persons from people from the entertainment industry, mostly actors, have been elevated to the lower house, upper house, etc. But still, and they always say that they're going to do this or contribute to the welfare, uplift of the industry, and yet, andito pa rin tayo sa ganitong zero level, no? Despite the platitudes, despite the promises, we are still in square one. So, how different is your pronouncement? What will its effect on the overall future of the industry, considering the predecessors that came before you? Thank you, sir. Huwag niyo mamasamayin, no? Pero ang sagot ko doon, kasalanan natin. Pero challenge yun. We have to hold each other accountable. You have to hold me accountable. If I win, when I win, baka pwede tayong mag-usap and bigyan niyo akong checklist para sa inyo. Dapat kaya kong humarap sa Producers Guild, sa Actors Guild, sa Film Academy of the Philippines at sabihin kung ano mga pangangailangan niyo. At pag hindi ko nadala yun in 6 months, in 1 year, in 2 years, ibig sabihin nun, nanligaw lang ako sa entertainment industry, pero hindi ko nadala yung mga pangangailangan niya. So ako, ang sagot ko sir siguro doon at yung hamon ko, let's hold each other accountable and let's hold the people we support accountable. Hindi dahil taga-industriya yung mga iba nating kasama, automatic, core advocacy nila yung industriya natin. Hindi masama ho yun pero marami yun sa kanila kasi iba yung pinaglalaban and okay lang yun. But I think as an industry, kailangan natin maningil. Kasi every 3 years ginagamit tayo pag election Every 3 years kailangan nila manalo yung mga artista, yung mga media stations. So I think I will help however way I can para tumulay so that we can hold not just actors, actresses, people in showbiz, pero maraming nagmamahal sa industriya na gusto tumulong, hindi alam kung paano. So I think now we have an opportunity. Thank you. Thank you, sir. Speaking of the industry, a recent thesis conducted by LaSalle, the LaSalle University. I think you came from LaSalle, no? You people. Okay. Anyway, ang study nila about the industry is that the D&E audiences have stopped watching Filipino movies or movies altogether. Against this finding, where do we stand? I mean, ano ang pwede natin gawin to be able to bring them back to the cinema? Yeah, I think one, we need to cast a wider net. Hindi pwede yung isang pelikula para sa lahat. Kailangan magkaroon ng iba't ibang mga instrumentasyon
para yung mga kababayan natin na nasa middle class, upper middle class, nasa D, nasa E, mapapanood yung mga gawa natin. Merong mga ibang pelikula, may ibang mga series na tingin ko dapat ipalabas natin sa YouTube, libre. Tingin ko may mga ibang gawa sa atin na dapat na-enjoy mo sa pelikula. So madaling sagot kasi yung gawin natin 50 pesos ulit yung cinema. Pero hindi ko mangyayari yun. So I think we need to look at the different distribution channels and check paano natin masiservisyohan lahat ng Pilipino. May nawawala ho sa atin kung ang DNE at ang karamihan ng mga Pilipino hindi nanonood ng gawa natin. Ibig sabihin nun, yung mga bata, lumaki ako batibot. Ibig sabihin nun, yung mga bata lumalaki, wala yung values natin. Entertainment, cinema is soft power. Pinapakita natin yung kultura natin, pinapakita natin yung identity natin. By limiting our market and our audience, dun lang sa nakakabayan, may malaking nawawala sa atin. So ako sir, I'll work sana with the distribution network, with the producers, so makahanap ng paraan. And tingin ko, yan yung mga areas na dapat may subsidy yung gobyerno. Para yung mga batang Pilipino, ang pinapanood ay nasa wikang Filipino, tsaka kulturang Filipino. Salamat. Thank you, sir. Keep the hope there. Aasa kami. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Nestor. Siyempre, next Thank you. natin si Mr. Bobby Ricantina. Bobby. Hello, Direk. So, Direk, much has been said, pero ano ang gusto niyo ipangako sa mga taga-Taguig at Pateros sa inyong pagtakbo? Siguro yung mga pangako ko is magkakaroon kayo ng isang kinatawan na hindi importante sa kanya yung politika, yung partido, yung apelyido, kundi yung mas ikagaganda ng buhay ng mga kababayan natin ng Taguig at Pateros. I think Metro Manila has the same challenges. Buong Metro Manila, hindi lang Taguig at Pateros. And ako, I wanna focus on planning the cities of our future. You know yung area na gusto kong pagtuunan ng pansin. Sa labas ho ng personal kong advokasya, yung entertainment industry, I wanna work on preparing our cities for the future. Yung mga trabaho natin for the future, yung mga dilubyo, pagbabaha, bagyo, traffic, healthcare. I think these are things that all cities in Metro Manila are concerned about. And working closely with the LGU of Pateros and working closely with the LGU of Taguig is very important to me. So tingin ko yung maasahan nila sa akin, kahit na independent ho ako, I will work closely and pagsisilbihan ko yung LGUs ng Taguig at ng Pateros. So you'll have someone, I think, na walang pang sariling interes, kundi pagsilbihan sila. At siguro yung pinaka pang sariling interes ko lang ay yung mga anak ko lumaki sa mas magandang Metro Manila, mas magandang Pilipinas. Direk, yung tatabong Lino Cayetano this time, ano ba yan? Nagbago na ba siya or same pa rin in terms of dedication and commitment pagdating sa I think in everything I do, I give 100% of myself. Nung ginagawa ko yung first show ko, no, yung Starstruck, mula pag-shoot, pag-edit, madaling araw, hanggang pag-edit sa GMA sa gabi, nandun ako. And I think I haven't changed. Yung work ethics ko na yun, na natutunan ko in show business, and siguro natutunan ko sa tatay ko, that's the same kind of work ethics that I think I brought when I became mayor. Sabi ko nga isa sa mga biggest lessons ko nung mayor ako, nung nasa gobyerno ako, isang malaking pagkukulang ng gobyerno, yung dumating lang sa opisina sa tamang oras. Yung opisina doon alas 8, 6:50 nandun ako. And ang laking bagay na kung yung boss nila nandun 1 hour early. 5 o'clock, uwian na. 4:45 may nakapila na. At hindi lang yun sa Taguig, sa lahat ng mga opisina ng gobyerno. So ako umuwi ako 6, 7 o'clock. Masaya pa nga yung asawa ko kasi pag shooting, madaling araw na ako umuwi. Pag sa gobyerno, nakakauwi ako ng 7. Pero I think yung kultura and the hard work in the private sector and the hours that we put in, importante rin ho na sa gobyerno, ganun ho yung pananaw natin. Direk, last question. May mga, nagtatanong kayo sa politika, may mga nakadingbing ba ng mga projects kayo ngayon sa showbiz na because of the election na i-resume nyo once na
matapos na ito campaign? Tulad nung sabi ni Ms. Tessa kanina, planner naman ako, and I work closely with Charm, who's there, and with my partner, Direk Shugo. So parang nakalatag na till next year yung mga gusto namin gawin. And in fact, I'm looking to direct a movie in June. Congratulations. Thank you. Thank you, Bobby. Thank you, Direk. Pero bago po ang next question from Jerry Valea, may special announcement po. I think kay Eugene to. Sa iba itong GAH 1084, Suzuki. Same pa na. Bongga na hulaan ko. No. Pero eto na. Siyempre, ang magtatanong next is Jerry Valea. Direk, katatapos lang ng Valentine's Day, gusto ko sanang tanong, kumusta ang puso mo? Pero base naman sa pagkukwento mo, nakita namin you have such a kind heart, generous understanding mapagmahal sa pamilya. So, itatanong ko na lang, kumusta ang liver mo? Kasi napagkwentuhan kanina, nabanggit ang tatay mo. Kumusta na lalo pa? Nagkasakit ka nga, nagka-dengue. Kumusta ang liver mo? Okay, pero nung nagka-dengue ako, yung isang epekto pala ng dengue, inaatake niya yung liver. So nung nag-test ako, yung liver enzymes ko, hindi maganda. So kinabahan kami ng asawa ko. And I realized, it's been 2003, almost 20 years since my liver transplant. So 20 years na pala, ganun kabilis, parang kailan lang. Pero after nung dengue, nung nawala na siguro yung virus sa akin, they checked and I'm 100% better, pati yung liver ko. So, yun, I'm healthy, maraming salamat. Yung Valentine's ko, kailangan ko ipagpasalamatan lang yung asawa ko dahil kinancel niya yung date namin para pwede niya ako samahan sa isang activity sa Taguig. So, napakaswerte ko na pumayag yung asawa ko. We didn't have a traditional date, pero umikot kami dun sa mga bagong kaibigan namin sa Embo communities. Anong prayers mo sa mga pinagdadaanan nito, sa mga nangyayari nito? Ako, siguro sa lahat ng tumatakbo, parang I want these elections to be fair. I want it to be honest. I want people to think about who they will vote for. And I want deserving people to win. So, kung hindi ako yun, hindi ako yun. Pero sana sa buong Pilipinas, naniniwala talaga ako kasi nakita ko ng pandemic eh. Kung tama binoto mo, kung yung mga politiko magtulutulungan, pwede yung napakalaking pagbabago sa napakaikling panahon. Nasanay lang tayo sa Pilipinas, may gumagawa ng tren, matagal yan. Subway, matagal yan. Yung airport talagang ganyan. Pero nakita ko nga nung pandemic there were unbelievable things that were done in 6 months, 9 months, 15 months. Kasi yung iniisip natin, baka lahat tayo mawala na sa mundong to eh. Nawala yung konsepto ng papugian, yung konsepto ng politika. And that's something I want government to work with urgency. Dapat ganun tayo ngayon eh. Kung paano tayo nung pandemic, ganun tayo ka-agresibo. And that's something I hope and pray that this election will bring. Thank you, Direk. Thank you. Thank you, Jerry. Siyempre, next natin from DWAR. Yan. Maasa si OG na siya natawagan. Sige, ikaw na, no? Ikaw na nga, di ba? Thank you. DWAR. Si OG po, yan. Direk, pinag-usapan kami ni Tito Gorgie. Ako OG, nakakahiya. Sinabi ko ba na, ano ka, cum laude ka. Wala kang maitanong. Sa naiingin mo na si Direk. Yan. Nag-break po muna si Direk Lino. Pinaprocess niya pa po yung sinabi kong cum laude, si OG Narvaez Rodriguez. Ito na po, babawi na po si OG Narvaez Rodriguez. Patutunayan mo sa siyang cum laude sa PUP, yes. Pass ka. Pass po siya. Namali po. Hindi po yata siya cum laude talaga. Ay, isasabihin si Tito Ernesto. Anyway, nandito na rin lang tayo. I'd like to take this opportunity para ihatid mo itong konting mensahe para sa mga opisyal natin sa gobyerno kung madarating, kung makakadating ka sa Kongreso. And I hope, based on what I'm hearing sa mga sinasabi mo, natutuwa ka na meron tayong ganitong young mind na maasa na meron pang change na nangyayari sa ating bansa.
Anyway, nung isang araw, sumakay ako sa LRT, connect from Taft Avenue, connecting to the dulo yung sa EDSA. Tapos lumipat kami sa MRT, no? Kasi talaga, oh my God, dapat makita ng mga congressmen at ang mga opisyal natin. At sana sabihin mo sa kanila, pag nakarating ka doon, na gawin nila ito, sumakay sila sa line 1, pagdating sa dulo, lumipat sila sa MRT line, at makita nila kung gaano, para ka nasa circle of hell ni Dante, no? Nakiikot-ikot ka doon. My God, what inconvenience ang binibigay. Gusto ko iparating mo sa kanila ang ganitong hinaing ng ordinaryong community. Yun lang. Gusto ko sana dumating yung panahon na yung mga lawyer, mga congressmen natin, mga opisyal natin, ay nararanasan ang mga pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong Pilipino. Sir, makakarating. And kaya ko sinisendisan yung staff ko. Nandiyan ba si Sir Keith? Or si Ms. Rosel? Wala. Pero, anyway, nandiyan. Ms. Rosel. Then, paparinig ko lang. Yung isang... Sorry. Kwento ko lang. Keith, kwento ko lang. One of our co-producers in Caretakers that I work very closely with and is a very good friend and someone I look up to has just been appointed as Secretary of Transportation. Si Secretary Vince Dizon. So he's a producer in our movie Caretakers, and he's not a politician. He's very passionate about getting things done. Siya yung gumawa ho ng Clark Airport, isa sa mga biggest accomplishments ng last administration. And makakarating ho yung sinasabi niyo. At alam ko, I admire the President, no, si BBM, because Sec Vince worked for the administration of President Duterte. Pero I think President Marcos, in his mind, ang iniisip paano dumali yung buhay ng Filipino commuters. And ako, I admire and I laud his appointment of Secretary Vince Dizon. Hindi pa ko siya nanunumpa, but in-announce na sa media, I think in a few days, he will be sworn in. And sir, I think I have high hopes also for Sec Vince because I think he's someone who gets the job done. Gusto ko makita yung isang umaga, isang oras ng rush hour, makakakita tayo ng mga congressmen, mga senador, si Ms. Grace Po, etc., who is the head of the Committee on Transportation and all of that, na sumasakay sila sa tren at nakita nila ang paghihirap ng bawat Pilipino. At sana umabot sa punto, tulad ng shooting kami sa Singapore, yung buong crew namin nagte-train. Wala nang service. Oo. Kasi napaka-efficient. Yes. Kalahating oras, alam namin makakarating kami kung saan kami pupunta. Pero yun sir, I join you in that prayer. Ikaw yung aming tagahagilap ng ganun. Opo. Makakarating ko. Ang bongga, Tito Nestor, no, kahit minsan ka lang LRT, MRT, naisipan mo yung tanong na yan. Eh si OG, araw-araw, hindi na itanong. Kanina nag-MRT pa. Kakaloka, OG. Kailangan bumawi-bawi ka sa question mo. Ako sumakay ako minsan, di ba nag-MRT na naiyak kay Senator Loren Legarda. Naglagari ako ng presto. Luwag-luwag from Trinoma. Nung pabalik na ako from Megamont to Trinoma, nabugbog ako. One week ako nagkasakit. Yan. Pero ito, ang magtatanong muna ng taga-Taguig din. Si Reggie Bonoan. Sabi mo taga-Taguig ka? Ay, kuya po. Kuya po ng ate. Kuya, una kong kaibigan sa showbiz. Buong ganda na sinabi niya. Direct backward. Natatanda ko yung tanong ko sa'yo. Magtanong ka na, patunayan mong ano ka, valedictorian, nung kito. Magwa-one-on-one na lang po sila. Yan, gusto ko ni Reggie ng exclusive, pero syempre titignan natin kung pwede na po tayong bumalik kay OG Narvaez Rodriguez. Yan. Kaya niya na kayong may itanong? Hindi, kasi kanina ipag-usapan sa kanina dito. Congressman Lino Cayetano. Question. Kung hindi kayo susuportahan ng brother nyo, tapos ng sister-in-law nyo, itakampanya nyo ba sila as mayor? Yes. So sila pa rin yung mayor? I think, tingin ko yun yung, doon mo makikita yung, siguro doon mo mahuhusgahan yung aking prinsipyo. Kasi,
tingin ko she's still the best person for the job. My sister-in-law, Mayor Lani Cayetano. Marami na siyang nagawa nung first 9 years niya. And I think marami pa siyang magagawa. And actually, with or without her support, I'm supporting and I'm endorsing her. Ang dasal ko lang, pag nanalo ako, na mabigyan niya ako ng oportunidad na matulungan din siya. Kasi tingin ko may mga bagay na na-experience ko rin bilang mayor na mas makakatulong sa kanya. Tulad ng partnership namin ng Regal Films and the other co-productions that we do here. Maraming matutulong talaga yung partnerships eh. Sana nga makapagtrabaho kayo. Thank you. Kung pareho kayo mananap. Thank you. Thank you po. Thank you, Oji. At eto, syempre susunod-sunod rin natin. Akin ang Oji. Thank you. Yan, syempre eto, isa-isay na natin sila. Unahin natin si Nikki Wang, then G. Trilliana, then Neil Ramos, Ervin Santiago, and Jojo Panalita. Akala mo wala. Ganun na ganun si Ian, kala niya tatawagin ko siya. Wala ka sa Sa pagtakbo na this time, gusto nyo implement. Wait lang, ano yung Nalilito po si Nikki. Actually, na-excite siya magtanong. Well, hello there. So, ang dami nang natanong and you've also kind of answered our questions. Pero based on my observation, it's like showbiz is your passion, but your heart is really in public service. When stop ka sa, I mean, you took a break from politics. What did you miss about, being in the government? Una-una bago ko pumasok ng show business, I was a teacher for 4 years in UP. And I think, regardless of what we do, I think yung passion ko for serving and for helping others remains. So I think nagkataon lang na nakikita ko sa gobyerno, pwedeng mas malaki yung matulong ko. Isa sa mga experience ko working in telenovelas when I was with ABS-CBN is lahat ng meeting namin, pag pinag-uusapan namin yung mga telenovela, meron lagi kaming gustong ipaglaban. And it was very similar to the things that gustong ipaglaban ng mga kababayan natin. Better education, justisya, justice, oportunidad para magbago yung buhay, kumanda yung buhay. So tayo, na-realize ko bilang artists, pareho rin naman yung pinaglalaban natin eh. Kaya natin pinag-uusapan yung mga bagay na mahalaga sa atin. Tayo yung salamin ng mundo eh. Tayo yung nagtatago, tayo yung nagka-capture nung